Welcome to Donmar TV News Channel. Campaign Safe Comelec e-Rally Channel. Ito ang bagong launch na Facebook page ng Commission on Elections. Inilunsad ang page para magbigay ng plataporma sa national candidates sa 2022 elections na makapangampanya ng libre at ligtas sa gitna ng banta ng COVID-19. Bibigyan ng airtime para makapag-livestream ang bawat bona fide na mga kandidato mula 3 hanggang 10 minuto. Ang bawat presidential at vice presidential candidate ay bibigyan ng 10-minute airtime, pero limitado lamang sa 3 slots kada gabi. Ang bawat senatorial candidate at party list organization ay bibigyan naman ng 3-minute airtime, pero limitado lamang sa 5 slots kada gabi. Habang ang political parties ay may 10-minute airtime na limitado sa 3 slots kada gabi. Magsisimula ang live streaming sa opisyal na campaign period sa February 8. Nakatakdang maglabas ng schedule ang COMELEC para sa time slot ng bawat kandidato. Sa kaparehong page, inianunsyo ng COMELEC na bago matapos ang Enero, dapat ay mairehistro na ng mga kandidato ang kanilang official website at social media accounts. Sa COMELEC Resolution 10730 Section 9, nakasaad na dapat irehistro ng mga kandidato sa Education and Information Department ng COMELEC ang official website at social media accounts na kanilang ginagamit sa online na pangangampanya. Well, kaya tinatawagan ko rin ng pansin si Senador Manny Pacquiao at saka si Vice President Leni Robredo kasi kumukontra sila. Ayaw nila yung policy ng gobyerno na kontrolin na huwag lumabas ng bahay ang mga walang bakuna. So, Senator Pacquiao, Vice President Robredo, anong idea nyo? Anong gusto nyong mangyari? Kumukontra kayo sa policy ng gobyerno pero kumakalat ang sakit. O ano ang inyong idea? Ano ang inyong mga pinanguhugutan na solusyon? Kasi importante, kahit sino sa atin, pag kumukontra kayo sa policy ng gobyerno, dapat meron kayong irerekomendang idea na pwedeng kapulutan ng aral or makakatulong. Basta sinasabi nyo, karapatan nila magtrabaho, karapatan nila na hindi magpabakuna, pero nandun na tayo, lahat may karapatan. Paano ang karapatan ng mga nahahawa? Paano ang karapatan na nagkakasakit na hindi naman nila gusto? Lalo na kung namamatay. Vice President Leni Robredo at saka Senador Pacquiao, paki-extend po ninyo ang inyong explanation. Bakit? Yun na nga yung sinasabi natin, yung buong gobyerno, local and national, kasama na ang business community, nagkakaisa sila dito sa policy na higpitan at pagbawalan muna pansamantala ang mga walang bakuna na gumala-gala dahil nga sa baka makahawa at mahawa sila. Kaya nga nagtataka nga ako, bakit yung mga politiko, kandidato pa naman sila, gusto nilang maging pangulo ng bansa, bakit sila kumukontra dito? Tapos wala namang malinaw kung ano ang gusto nilang mangyari. Basta lang kumukontra na yung karapatan daw nung mga tao ay dapat irespeto. One-sided yun eh. Iniisip nyo, karapatan ng walang bakuna, paano naman ang karapatan ng may bakuna na pwedeng mahawa pa rin kasi wala naman hong 100% na proteksyon sa mga bakuna ngayon. Kahit may bakuna ka, nagkakasakit pa rin. Ang kabutihan lang na may bakuna ay hindi masyadong grabe ang tama. Mild lang pag tinamaan ka. So, nasa 80 hanggang 85% ng mga nahospital. Base sa record din ng mga hospital, both private and government hospital, walang bakuna. Napakataas ng partner. Ibig sabihin, kung magpapabakuna sila, bababa ang may sakit. Bababa ang may hospital. Bababa ang mahospital. Yan ay dun lang sa issue ng nadala sa hospital. Mas marami partner ang nakakasakit na nasa bahay lang. At ibig sabihin noon, yung mga may sakit na nasa bahay, karamihan din doon, walang bakuna. Ganun po ang analysis dyan. So, hindi naman tayo nagmamagaling. Anong gagawin natin kung hindi susuportahan natin ang policy ng gobyerno na kontrolin? Hindi naman habang panahon na kayo pipigilan eh. Pansamantala, kontrolin muna ang inyong kalayaan na labas-masok ng inyong bahay kasi wala kayong bakuna, baka kayo mahawa or baka kayo makahawa. Yun naman yun eh. Hindi naman sinabing
kaya kayo hindi kayo pinalalabas dahil may sakit kayo. Hindi po yun. Yun nga yung issue. Baka makahawa kayo or baka mahawa kayo. Yun po yun. Dapat maintindihan kasi, kulang lang kasi ang paliwanag ng mga nagsasalita. Maglakad kayo mula rito Quezon City papunta ng Makati. Hindi kayo makakasakay ng tren. Hindi tayo nagbibiro. Yan ang Yes, policy ng totoo. DOTR. Yung LRT 1 and 2, pati MRT 3, lahat ng public transport, hindi Yes. pwede sumakay ang walang bakuna. Kaya ngayong weekend, mag-practice na kayo maglakad. Yan, titigas ng ulo nyo eh. Hindi ho biro yan. Baka akala nyo nagbibiro ako, hindi talaga kayo makakasakay ng tren. Kung sa Makati kayo nagtatrabaho, tapos umuwi kayo ng Caloocan, hanggang tanghali kayo maglalakad niya. Paano yung pag-uwi, lakad ulit? Ayan na, aabot na tayo sa ganon. Hindi na ho biro eh. Critical na po ang sitwasyon. 34,000 ang may sakit sa isang araw. Yan ay nagpa-record lang. Mas marami ho ang hindi na i-record. Tandaan nyo, sa bawat kali, wala yatang kali sa Metro Manila ang walang sakit ng tao. Walang kali na walang may sakit. Walang barangay na walang may sakit. Lahat ng barangay, tingnan mo ang mga bahay-bahay nila. Totoo yan. Ayaw tayong magagawa. DOTR po yan, national government. So talagang by air, by land, by sea na transportation ay i-implement po ito. Yes. No vaccine, no ride. Napakalinaw po niyan. Pag walang bakuna, hindi ka makakasakay. Pag hindi mo pa naintindihan yan, Pinal na desisyon doon sa disqualification case ng ilan sa mga kakandidato tulad nga lang ni BBM. Hindi partner. Ang good news nito para sa mga Marcos at Marcos supporters and followers, kahit na may kaso pa, kasama na si Marcos sa Okay. balota. Yun ang malinaw doon. Kaya lang, kailangan talagang siguraduhin malinis yan. Ibig sabihin, matapos yung kaso para wala ng problema. Kasi kung ma-imprenta yan, tapos halimbawa, huwag naman sana, dinisqualified, masalimuot yan. Naku po. Baka iboto ng tao kung disqualified, may problema yon. Pero hindi naman pwede tanggalin ng COMELEC ang pangalan Marcos kasi dahil mayroon pang ongoing case, hindi pwede yun. Kailangan isama talaga. Actually, nabawasan na ulit eh. Parang kung di ako kakamali, 10 na lang 10 na lang. Parang 10 na lang, 10 na lang. Palit ng paliit. Baka yun na yung opisyal. 10 ang presidential candidate, kasama dyan si Marcos kahit na merong disqualification cases. Yan po yung good news. Hindi pwedeng hindi isasama ng COMELEC sa balota ang pangalan ni Marcos. Dahil yun namang pagdinig, ongoing yan eh. Pag hindi naman hihintay yan para sa pag-imprenta ng mga election paraphernalias, hindi hintay niyan. Kasi kakapusin sila sa panahon. Tuloy ang imprenta at nandun ang pangalan ni BBM. Oo, kasi akala natin, Partner Mike, noon na dahil nga sa may mga petisyon, magiging hadlang yan para sa kanilang pagtakbo. Pwede pala na gano'n ang mangyayari. Hindi, walang yan eh. Kasi kaya nga ongoing hearing, wala nakakaalam kung guilty o not guilty yan eh. So bakit mo hindi sasama ay kandidato yan? Sa ilalim ng batas, kandidato siya eh. Sa ilalim ng saligang batas, pasok siya doon sa requirements na siya ay Pilipino, butante, nasa tamang edad, marunong bumasa at sumulat. Yun ang requirements eh. Wala namang ibang requirements. So pasok siya doon sa requirements. Kaya yung certificate of candidacy, hindi naman tayo nagmamagaling, hindi pwedeng i-disqualify siya doon. Dahil Pilipino talaga siya. Kahit na sino kung nabanggit yung 10 kandidatong yan, pasok na pasok sila doon. Yung issue ng disqualification, ibang issue yun, pero hindi yun magiging dahilan para hindi isali. Kasama si Marcos sa listahan. Pero may mga kaso ba noon, Partner Mike, sa mga nakaraan mga eleksyon na isang presidente na may ganitong kaso din, may mga kaso kumpara kay wala eh. BBM na May mga natanggal, ganyang kaso. na-disqualify. Hindi, Pero leading siya. Parang wala eh. Nagtutuloy-tuloy pa rin. Okay. Kasi alam mo sa totoo lang, politika ito, ang dapat sundin dito ay, although tayo mayroong batas,
Pero ang dapat dito sundin na yan taong bayan. Ang eleksyon ay taong bayan Yes. ang nasusunod. Hindi COMELEC, hindi presidente, hindi gobyerno. Taong bayan ang maglalagay kung sino ang gusto nilang pangulo. Bakit mo pipigilan yon? Kaya sa kasaysayan, kung di ako nagkakamali, kahit na sino pa yung may mga disqualification cases,